Hello po sa mga bayan ng Pagsibol Village, Catmon, Santa Maria, Bulacan, and Naay, Cavite. At saka po ng Pagsinag Place ng Naay, Cavite din po, and Catmon, Santa Maria, Bulacan. Gumawa ko ng short video. Bali, ito po i-explain ko hanggang dulo po. Panoorin nyo kasi ito po yung instruction para po sa ating mga requirements para walang magkamali, para isahang proseso po at walang masayang na oras, pati din po ng pera. Most especially sa mga OFW kasi ang ibang requirements is galing po dyan sa bansa kung nasaan kayo ngayon. Okay po. So, pahapyaw lang, since sa Pagsibol Village kasi natin is 27,000 ang required salary until 28,000, meron tayong second option, meron tayong Pagsinag Place, 36 square meters po yun. Nasa 5,500 lang po ang monthly noon. Ito yun, Pagsinag Place. Bale, townhouse po siya. Malaki ang pagkakaiba nito doon sa duplex. Kasi ang duplex natin is 54 square meters, 2 car park. Mas malaki. So, mas maginhawa ang family. Kung afford natin ang Pagsibol, in the near future, hindi na kayo lilipat kasi talagang maluwag na saka may extra space na compared sa ating townhouse. So, ito na ang ating mga requirements. Sa locally employed, latest original COE. Ang COE po is Certificate of Employment with Compensation po or sahod. System generated po, may nakalagay yan sa baba na naka-indicate na system generated. Tapos dapat po may work position, complete date po ng pagka-hire, complete date issued, company, business address, kompleto po yan pati email address po and complete address ng mismong pinagtatrabahuhan. Latest ESAV. Dito sa latest ESAV po, ang ipapasa nyo po is yung may meron na pong nakalagay sa ESAV na latest month. Halimbawa, kung ang latest payment mo is month of January, kung ipapasa mo ng February yan, dapat po naka-reflect na pinaka-latest po as possible para hindi ulitin. 2 government ID with 3 specimen signature. Company ID po with 3 specimen signature din. 3 months latest na payslip. Buo po yan ha. Buong buwan ng February, buong buwan ng March. Birth certificate po, naka-PSA dapat. Kung marriage contract naman po, naka-PSA din dapat. 2 valid ID ng asawa. Tapos may 3 perma din po if kasal. Pag hindi, hindi pa po. Ano po? TIN ID, kailangan na kailangan. As in, mismong TIN ID. Kung may TIN number ka, magpa-recopy ka na lang. Basta same lang po ang details. Pwede ka magpa-recopy. Basta kailangan ID, hindi po number. Ang MDF, loyalty card, tapos ang dapat po dito kasi is, halimbawa, kung kasal ka na, dapat po ang MDF mo is naka-change status na din to married. Married na ang apelyido mo dapat. Iba-iba po kasi yan. May loyalty card plus. Basta ano pong meron ka na may pag-ibig card, dalhin mo po yun. Basta, given yung pinag-usapan natin na married ka na. Ang status mo dyan, pati yung pag-ibig number mo, pag-ibig details mo, dapat married na din po. Ito po, stricto tayo dito kasi madami nagkakamali sa 4 pieces na 1x1 picture with white background. Dapat po ito ay sa Photoshop mismo, doon mismo sa parang sa SM, wag pong magpapagawa sa computer shop kasi glossy, nakikita po agad ang texture. Pag yung glossy na shiny, mabilis pong mag-fade yun para wag ulitin. Yung sa mga Photoshop na mismo talaga papagawa. Meralco bill po, latest po kung ngayon po ay February, pwedeng January or February. Barangay clearance, please dalhin po ang Meralco bill para sure na yun ang ilalagay doon sa Meralco bill. Kasi nasa Meralco bill mo lalabas ang residence address. Dapat po in sync siya sa address na nasa Meralco. So, much better, dalhin mo yung Meralco bill mo kung kukuha ka ng barangay clearance kasi dapat yun ang magre-reflect. Okay po. Complete filled out na reservation agreement, meron kami sa office niyan. Help seminar po, link yan na ipapadala namin sa inyo kung dapat po kayo mag-attend kasi kailangan natin dyan yung inyong seminar. Help seminar po yan ng developer para ma-explain ang mga dapat ma-explain, malaman mo ang mga dapat mong malaman kung ano po ang mangyayaring proseso sa ating pag-loan. Medyo may
ibibigay kang panahon sa pag-aasikaso ng Pag-ibig Housing Loan, kasi loan po ito, hindi lang po ito basta-basta. Mas maganda po, mas alam mo din po ang proseso. Ito naman pong mga requirements natin is mabilis lang ang completion na to kung empleyado ka. Kung wala din po, kailangan po munang ipagawa as soon as makapag-reserve tayo for completion na po siya. Pwede ka naman mag-reserve ng naka-initial docs ka lang. Halimbawa, to valid IDs, tapos ID, company ID, payslip, tapos TIN ID, or mga picture, Meralco latest bill. Pwede ka na mag-reserve initial docs. Para naman sa mga OFW, ito po, ang copy ng latest job contract mo po, at least 2 years contract. Ang validity po, with embassy seal, pwedeng embassy seal or consularized. Depende po yan sa country of origin. Ang sunod po dyan, ganito po kasi sa mga OFW, dapat po may trabaho kayo hanggat hindi pa nakukuha ang susi. So, in-explain na natin na open ba kayo for extension, open ba kayo for renewal hanggat hindi pa nakukuha ang susi or ang loan approval. Kailangan po kasi natin yun. Okay po. Latest ESAV. Ang POP po, yan pang OFW po yan. Ang latest ESAV po, bago kayo kumuha, magbabayad po muna kayo ng contribution para sa pagkuha ng latest ESAV po is mag-reflect na yung latest contribution na hinulog po. Passport copy with 3 original specimen signature. Uulitin po natin, dapat po kasal na kung pwede po. Mapa-change status na ang sa ating passport. 2 government ID ng attorney in fact or ng representative mo. May 2 valid ID dapat yan. Asawa mo man yan, kapatid o relative. SPA, consularized. Itong SPA po kasi is kinukuha yan dyan sa embassy para po yan sa representative. Ang pangalan po dyan ay ikaw ang principal, ang attorney in fact or kung sino po yung mag-aasikaso ng loan mo habang wala ka. Visa and residence ID, meron ka na yan. Overseas Employment Certificate, humingi ka po. E-ticket po, ang e-ticket po ay itinerary, latest ticket mo nung paglabas mo ng Pilipinas. Nasa mga email po yan, galing sa agency, mga ganyan. Exit entry stamp copy, nasa passport mo po yan. Birth certificate po, PSA, kung marriage certificate, naka-PSA na din po dapat. 2 valid ID of spouse with 3 perma kung kasal. TIN ID, importante TIN ID with 3 original signature. Ang TIN ID, pwede natin magawan niya ng paraan. Meron kaming legit na pinapagawa ng TIN ID as well as yung ating birth certificate na naka-PSA, may nag-aasikaso din. And as well as ang ating marriage contract, kung hindi naka-PSA, pwede natin ipaasikaso. Ang MDF mo, pwede natin ipaasikaso, pero dapat po employed ka dyan. Kung kasal ka na, dapat naka-change na ng marital status or dapat married ka na. Kung unemployed, dapat po employed na. Kung mas maganda po sa MDF, pwede mong ipapunta muna doon sa Pag-ibig para sure. Kasi ang tumutulong sa atin sa MDF, printing na ang binibigay niya sa atin. Pero yung pa-change status, pagpapalit ng mga details, personal po kasi yan. So, kailangan natin ng SPA na ng form para yung representative mo is mapa-change status na yan or mapapalitan na yan sa Pag-ibig or mapa-update na. 4 pieces po ng 1x1 picture with white background with name tag must be photocopied in Photoshop. Mag-picture ka kung OFW ka, mag-picture ka sa white background, naka-polo, isend mo sa email para mabilis pong mapagawa yan. Meralco bill latest, kung February ngayon, pwedeng February, pwedeng January. Barangay clearance, dalhin po ang Meralco bill para tama din po ang mailagay nilang address. Dapat po kung ano ang nasa Meralco bill, yan din po ang ipapalagay sa barangay clearance for housing loan purposes. Kapag hindi, papabalik po yan. Complete filled out RA, tutulungan namin ang representative mo sa mga fill outan niya. Help seminar, pwedeng OFW, pwedeng representative. Kung meron pa po kayong mga katanungan, please message mo ko sa Facebook ko para mag-usap tayo hanggat makumpleto na natin ang mga requirements ninyo. Kung may verification, clarification, okay po, paki-message po ako directly, And gawa din po kayo ng sarili nyong checklist para po matatrack natin kung ano yung meron ka na, ano pa yung wala mo.
para pwede mo lang picturean every time na magpo-follow up ako ng mga requirements para at least alam ko din po kung ano lang yung kulang, ano na lang ang kulang para po mabilis natin makumpleto. Ano po, most especially sa ating mga OFW buyer, medyo may katagalan pa ang pagproseso pero subukan natin pabilis. Yung mga hindi po ninyo kayang maasikaso habang nasa abroad kayo, pwede po kaming tumulong. Medyo may fee nga lang po kasi kumbaga may liaison officer tayong pinapakiusapan na mag-ayos on behalf ng ating mga OFW. Okay po, habang may mga units pa at habang maganda pa ang mga available units natin. Okay po. Huwag mag-alala, kahit wala pa pong mga ibang requirements, pwede naman na kayo mag-reserve after kayo ma-pre-qualify sa Messenger, after natin ma-interview kung ano yung mga requirements na meron. Initial po, huwag mag-alala, pwede naman mag-initial. Pinapaalala ko lang po sa inyo na yan po ang set ng mga requirements. Dapat po, may kakayahan po kayong mag-asikaso ng mga requirements kasi ito po ay under Pag-ibig standard. Kung ano po ang mga requirements na nabanggit ko ay hinihingi po yan ni Pag-ibig. Tayo ay middleman lamang. Kami lamang po ang nag-aasikaso, tumutulong at nag-a-assist na makomplete yan, na maipasa yan para mag-start na ang Pag-ibig process ng Pag-ibig loan ninyo. Once completed po kasi ang mga requirements natin, ipapasa na po yan agad doon sa opisina ng developer para magkaroon ng unit at makapasok na po ng Pag-ibig. Okay po? Maraming salamat po. Salamat din po sa pag-support sa aking YouTube channel. Madami po tayong video provided. Basta po nakafocus project ako sa Pagsibol Village ng Katmon, Santa Maria, Bulacan. Pagsibol Village ng Naik, Cavite. Meron pa tayong Pagsinag Place. Pareho yan, Katmon and Naik. Limited slot po tayo sa Pasinaya Homes sa ating mga minimum wager. Meron pa din po sa mga gusto mag-invest, sa mga gusto magpaupa. Pwede pa po habang meron pa. Mag-a-update naman po ako kapag wala na pong mga unit. Okay po? Sana makahabol po. Anyways, mabilis lang naman nating ipoprovide ang ating mga requirements. Basta bear with us na medyo makulit kami sa pag-update kasi gusto namin kasi is matapos na agad ang completion ng mga documents niyo para lahat tayo ay tahimik na mag-aantay na lamang ng loan takeout ninyo. Okay po? Ito po si Cindy Hapil. Paki-update po ako. Anytime naman po. Naka full time naman po ako. Ano po? Salamat!